At makakusap po natin live dito sa studio. Siyempre, nasa #1 network po siya. GMA #1. Ang #1 din, si Senator-elect Grace po. Ma'am Grace, good morning po, Senator. Hi, good morning, Igan. At sa lahat po ng nanunood, magandang umaga po. Kamusta ka? At bago ka nagpunta kahapon, dumang ka muna sa puntod ni FPJ. Opo. Ano ba na pag-usapan yung mag-ama? Well, sinabi ko sa kanya yung dati ko nang sinasabi na para sa kanya yon, kung ano man yung ginawa ko itong huli nga sa eleksyon, at nagpapasalamat ako sa kanyang dasal para sa akin at kanyang inspirasyon at gabay. At unang sabak mo bilang mambabatas, ano ba yan? Mixed feelings ka ba? Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba? O handang-handa ka na sa trabahong ito? Sa tingin ko, handa ako. Okay. Siyempre, hindi ko naman sasabihin na 100% handa. Inaayos ko pa nga rin yung magiging opisina natin. Pero, pinaghandaan ko naman to. Ilang debate na rin ang napuntahan natin, di ba? Na tayo magkasama. Lahat nga pinuntahan mo eh. Halos lahat. Halos lahat. Meron isa talaga, nagkasakit na din ako. No? Tama. Pero hanggat maaari. Okay, nung naghiritan tayo, ito hindi ko makakalimutan, dito rin sa unang hirit, pinanungkala mo na ibabalik mo Nutriban. Oo. Standard feeding program. Kita mo naman ang resulta ng Nutriban sa akin. No? Yan ang side effects. Wag mong kalimutan yun. Hindi. Doon ka ba nakatutok talaga? Alam mo, hindi ko nababanggitin, no? Marami akong sa mga ibang network na kasing galing mo rin na mga host. Na lumaki rin sila na ano. Hindi, Nutriban din, ha? Oo, naalala nila yon. 8 sa bawat 10 na nakausap ko. Tapos Klim, nung panahon naman ni Pangulong Cory, may ganun din. So bakit nagawa nila yon noon? Bagamat konti lang ang tao noon, pero mas may kakayanan na tayo dapat ngayon. So, tulungan mo ako, itulak natin yon. Ako pa. Nutriban talaga. Babantay. Pagbutihin mo. Ayan. Okay. Ang ilan sa mga sasalubong sa inyo sa Senado, siyempre, RH Law. May mga panungkalang batas na maamyendahan dyan. Ano bang naging posisyon mo dyan? Alam ko, nakinig ka rin sa mga debate nung araw. So, ano na medyo nakikita mong posisyon mo dyan, RH? Alam mo, gusto ko sana dagdagan dyan kasi reproductive health nga ang tawag, ano? Hindi yan population control dapat. Dapat maglagay dyan ng clause para sa fertility treatment rin. Kunyari ikaw, gusto mo magkaanak. Di ba, hindi ko naman sinasabi yung napakamahal na in vitro, ano? Pero para sa mga abot kaya ng ating mga kababayan, kung meron namang sistema ng fertility treatment o kaya, ano, bakit hindi, di ba? Kasi reproductive health So, dapat kasama din yan. Hindi pag-control ng bilang ng mga... Di ba? Okay, ito, Freedom of Information Bill. Nako, tagal nang nabibinbin yan. Siyempre, dahil laking showbiz rin ako, ano? Pero naniniwala ako, yan talaga ang pundasyon ng demokrasya. Dapat itutulak ko yung Freedom of Information Bill. Gusto ko lang tanggalin yung right of reply clause. Okay. Para hindi kayo pilitin na kailangan hindi yung walang kwentang sasabihin. Kung magtago. Diba? Paano? Hindi na. Tapos isa pa, kailangan may clause doon na, freedom, provide the information, pero ikaw rin bilang ahensya, you're compelled to keep the information. Okay. Ilang araw na rin ang pag-uusapan yung pagiging #1 mo. Siyempre, nagulat yung yung nag-aasam sa #1 na hindi sila nag-1, no? Ikaw ba naisip mo na bakit gano'n ang mandatong binigay sa'yo? Alam ko naman na dahil ito sa alaala ng tatay ko, siguro, alam mo mga Pilipino may pagka-romantiko. Okay. Diba? Gusto naman nila yung mga dehado, kahit papano, tapos yung bang merong naapi na magkaroon ng hustisya. Marahil hindi na natin mababalikan ang bawat boto noong 2004, pero siguro patunay lamang ito na kung yung original nga, di ba, ang original si FPJ. Ako naman yung parang, yung copy ng FPJ, di ba? Kung yung kopya nga o yung sumusunod lang sa yapak niya ay nagkakuha ng botong ganon, siya pa kaya? At nung tumakbo ba siya nung 2004, ano ba nabanggit niya sa'yo na talagang direksyon kung natuloy nga yung kanyang pamamahala sa gobyerno? Meron kasi siyang parang maliit na libro. Nasa iyo yun? Nasa akin. Covenant for the Future. Yung altanghap, almusal, tanghalian, hapunan, nandun yun. Suporta sa magsasaka, nandun yun. Kasi naniniwala siya yung agri-industrial, di ba? Backbone din yun ng ating bansa. So, at saka yung suporta sa mga bata, yun din naman ang aking ginagawa ngayon. So, yun ang parang gabay mo ngayon? Siyempre. At inspirasyon. Okay, pasalamatan mo yung mga, ilang milyon ba yan?
partial unofficial. Go ahead, Ma'am Grace. Sa ating mga kababayan na nagtiwala sa akin na at yung gusto rin naman magbigay ng bindikasyon para sa alaala ng tatay ko. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang po, hihilingin ko naman ngayon ang inyong panalangin na gawin ko ang trabaho kong tama dahil ang pangarap ko ay masukat ninyo talaga kung anong aking magagawa para makatulong lalong-lalo na sa mga naapi. Okay. Sa isang interview, nabanggit mo yung programang Salat, no? Na episode dito ng Real Time. Nakakuha yata ng International Award yun, Peabody Ang galing pa. nun. Okay. Pero nagmulat sa marami kung yung kahirapan, ayan, pinapakita natin yung ilang portion yan. Anong particular na bahagi yan nakaantig sa'yo, sa episode na yan na kaya naging, sabi ko nga, tutukan mo yung feeding program. Alam mo, talaga halos lahat dyan na ang sabi nila 6 out of 10 families ba? Oo, Parang ganon. oo. Sa Manila, Metro Manila alone, nag-iisip kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Napakalaking statistiko yon. Plus yung bata na nandun, parang yung ate ko namatay, tapos yung isang kapatid ko namatay. Para bang normal na pinag-uusapan, death in the family dahil nga hindi kaya. Tapos sabi ko, nasaan ang asawa nito? Oo. Di ba? Oo. Siya lang lahat di ba? Ayan siya. Wala nang panahon para maligo. Wala na, di ba? Kasi parang pagkain Naghahanap na... ng makakain na lang Oo. Tapos yung mga bata na... Pero yung may hope, dahil dun sa bandang huli, meron ngang isang parang organisasyon na nagpapakain sa kanila, isang LGU. Sa tingin ko, dapat maging concerted effort na rin ito ng ating gobyerno. Na mas maging malawak pa, no, yung pagtulong na yan na pagpapakain sa ating mga kababayan. So, unang iisipin mong panukalang batas talaga more on sa nutrisyon, kalusugan. Oo, yung standard program for feeding. Ba't di pati mga senador na kasama mo, bigyan mo Nutriban doon para maganda rin yung debate nyo ron. Diba? May mga salat din doon sa... ang gagawin ko ngang angulo dyan, maswerte tayong lahat na nandito, na yung mga anak natin nakakain, di ba? Mga magulang rin naman kayo. Sa tingin ko kung sinong kukontra dito, siguro kukontra sila dahil sa gastos, no? Okay. Pero magmumukha talaga silang masama pag kinontra nila ang programang ganito. Okay, teka muna. At number 1 ka nitong nagda-eleksyon, si Brian, political science, di ba? Actually, kala ko nga siya yung tatakbo di ba? Oo, siya yung mahilig. Dahil, tsaka pag may mga campaign, siya yung minsan nagpo-proxy sa'yo. At nakita rin namin paano siya magsalita at talagang simula nung nangyari sa iyong ama, naging bukas na ang kanyang isipan sa politika. May plano ba sa hinaharap si Brian? May plano pong mag-artista. Talaga? Okay. Yun ang paalam niya sa akin. Gusto niya sana mag-audition dito sa isang grupo o kaya sumama kay Wally o Jose. Sabi ko, bahala ako saan ka tatanggapin. Basta subukan mo. Anyway, bata pa naman siya Oo. So, showbiz muna siya. Alam mo, nakita mo ba pag nagre-represent siya sa akin? Type na type niyang sumayaw o kumanta, di ba? Sabi ko, ayun. Okay, kamusta na yung ibang team Pinoy? Kahapon na 6, no? 5 kayo doon sa naproklama, isa sa una. So, yung iba, nagkakaroon pa rin ba kayo ng komunikasyon? Lalo na yung mga nasa tail end na, siyempre, suportahan din kayo, no? So, kamusta yung sentimiento nila? Lalo na yung mga bata doon. Actually, lahat kami, ako am hoping talaga na ma-proklama na rin sila. Nagte-text kami, congratulations, ganyan. So, okay naman. Si Senator Angara, nagkita kami sa isang party bago yung proclamation. Talagang nagyakapan tuloy kami dahil, di ba, parang tapos na yan. Yung pagod na sulit. Si, ano ba tawag ito? Si Mr. Mo. First time namin nakita, no? Si Neil. No? Oo, nagpakita. Nung siya daw may karir, 100% sinuportahan mo siya. Oo, talaga. Iniwan ko nga ang pamilya ko dito. Di ba, nagpunta ka sa... Bumalik ka lang nung namatay na nga si The King. Okay. Ngayon, ang kanyang statement naman, dahil ikaw naman ang may karir at grabe rin yung hamon sa mandate mo. Siya naman daw yung 100% isosoli naman daw niya yung binigay mo suporta sa kanya. Naka-record yun, di ba? Oo, sa TV. Hindi, nakita ko nga. Pero alam mo, Igan, ganito lang yan Sabi ko sa kanya, ang suportang may bibigay mo sa akin ay manatili ka na magaling sa trabaho mo. Sa private sector. Okay. Kasi sabi ko, di ba para matustusan yung pangangailangan ng pamilya namin? Oo. Lalo na, ako nasa government. Okay na may trabaho siya sa private sector, di ba?
So, hindi mo siya kukunin sa office mo? Chief of staff o... Ang hirap kaya magtrabaho. Di ba? Hindi. Ang hirap utusan yung asawa okay. mo. Ngayon, paano mo babalansin yung Senate work sa pagiging ina mo? Well, Ano ba susunod kay Brian? Si Brian ang panganay, di ba? Opo, 14 years old, tapos 8 years okay. old. So, paano mo babalansin yun? Katulad niyan, pag may mga break, katulad nito, itong weekend, magpapahinga muna ako kasama ng mga bata dahil mag-uumpisa ng pasukan. Pero maswerte talaga ako ng aking kabiyak talaga. Dahil nga, kami lang talaga sa Amerika noon, di ba? So, nasanay din siya. Marunong magpaligo yun ng bata. I mean, hindi ba yung parang hindi sanay? Hindi mag-iinarte sa buhay. Eto na, si Tita Swanee. Ayan, si Mami Susan. Kamusta nga pala daw sa'yo? Opo. Kasi sabi niya pupunta ka. Sige mo kamusta. Ayan, okay. Kamusta? Ano magiging role naman ni Mami Susan? Babalang nanay na konsyensya. Hindi ko na... Talagang nasa likuran mo lang. Grabe. At saka alam mo, hindi lang yung nanay ko yung mga barkada niya na ganun mindset ba? Pagka, oy, Manang Grace, ginawa mo na ba yung ganyan? Ano, Manang? Manang Grace ang tinatawag nila sa akin. Kasi di ba, Bisaya di ba? Ilonggo. Tama. Manang Grace. Pero mga senior citizen na lahat yon. So sila yung parang konsensya mo. Sobra. Mga barkadahan ni Mami Susan. Oy, maraming salamat. Una, congratulations at hindi biro yung haharapin mo, susuungin mo. Ingat ka sa Senado. Batay mo lagi likod mo. Banta rin yan. Pagbutihin mo. Hindi bale, nandyan ka naman para bigyan ako ng tips. Naman. Maraming salamat, Senator-elect Grace Po.